Bakit ngayon bigla ninyong naisip? Doon pa naman doon sa closing hours na. Oho. Patapos na Yung tayo. magsesesyon na, closing na ng session eh. Ilang oras na lang magko-close ang session, bakit doon yun? Kaya parang parang mayroong bad faith dito. Yun sa tingin ko, yun ang damdamin ng outgoing Senate. Kaya nga ang kanyang pahayag teka muna, ibalik niyo muna natin. Wala pa i-attest ninyo kung wala kayong paglabag sa one-year ban rule. Kasi, alam mo dyan, nakalagay sa ating batas, isa lang na impeachment ang ipapile mo. Sa isang impeachable official, kada taon. 2024, tatlo. Hindi naman namin ginalaw, kaya klasipikado na wala pang naipile. Hindi, salita mo lang yan. Ang tanong namin, ba't hindi mo nga ginalaw? Kasi parang sinadya mo Nananadya ka Kaya ang tanong kasi doon, kailan ba talaga nagsisimula yung day one nung pagtanggap ng impeachment? Kasi andun ang pagtatalo Kasi akala niya, di ba? Palagay mo na. Sasabihin niya, ang pagsisimula talaga, yung tinatawag na filing ay kapag ni-repair mo na. Sa Committee of Justice. Ang tanong ko sa iyo, ba't hindi mo ni-repair? Hinintay pa raw po nila, nilagong pa raw nila Para i-consolidate daw po yung complaints Immediately, ang sinasabi ko sa iyo, yung inupuan mo, doon lamang sa punto na sinasabi sa iyo ng rules, na immediately refer it to the office of the Speaker. Pati ba naman yun hindi ginawa ng Secretary General? Bakit? Okay. Kasi sabi nila, judicial notice na, hindi namin alam kung ano yung ginagawa nyo, sasabihin ng Senado. Hindi namin pwedeng ipakahulugan na alam namin lahat kung anong ginagawa nyo. Sa amin lang, parang may bad faith. Kasi alam namin na ang tuntunin nyo, kapag kami nag-file ng impeachment complaint, verified, walang gagawin, ministerial on the part of the Secretary General to immediately refer it to the office of the Speaker. Ang tanong, tatlo yun. Bakit isa man doon, wala kang ni-refer? At ang tanong ngayon ang Senado, kaya nga, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo ngayon kami pagmamadaliin mo. Sa tatlo bang yun, may mga endorser din, Congressman? Kasi parang, meron! Lahat pala, Kompleto yun, verified. Merong endorser, kaya hindi mo pwedeng sabihin, kasi po, wala pong nag-endorse, kaya hindi namin ni-repair. Yung isa po, hindi verified, kaya hindi po namin Yung isa po, walang kakwenta-kwenta talaga, kaya hindi namin ni-repair. There should be an adequate explanation kung bakit Section 3 yun ang aming rules. Alam mo to immediately refer. Bakit kayo nagmamadali, pinamamadali nyo kami, pero yung word na immediately sa inyo, nung tinanggap nila mula sa SecGen, hindi nyo pinansin. Yung word na immediately, dinedman mo, pero kami, pinagmamadali mo kami. Bakit? So makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasoli, teka muna, i-attest ninyo. Ibig sabihin, balikan ninyo yung pangyayari. Hindi ba? Paano po yun? Kasi sabi nila, hindi namin tatanggapin yung yung pagbabalik. Hindi nasa sa inyo yun. Huwag nyo tanggapin. Anong problema doon? Yun, parang anong mangyari? Deadlock ba? Considered ba yun as a deadlock ang usapin? Kasi hindi gagalaw. Kaya deadlock, wala tayong magagawa. You have to obey. You have to obey. Kung ano pinagagawa sa'yo. Sabi, attest ninyo. Sabi nila, there is a presumption of regularity. Yung presumption na yun is disputable. Okay. Kasi presumption nga. Presumption na But it can be overcome by better argument. Halimbawa, yun bakit hindi mo ipaliwanag? Bakit yung unang tatlo na may pagkakataon pa, mahaba panahon. Mahaba pa December, lalo na yung December 2. Magkasunod December 4. Isa man doon dapat ni-repair mo na Iniiwasan nyo ba na ma-repair sa Justice Committee sapagkat doon pagtatalunan yung merito kung talagang may substance? Ayaw ba ninyo? Pagtatalunan ng mga miyembro Ayaw ng ba Justice ninyo Committee kasi nung panahon na yon, nung December na yon, member pa ba ako ng Justice Committee o wala na ako? Member pa. Member pa kayo, wag na natin nandiyan si Marcoleta. Vice chair ako doon Vice chair kayo ng Justice Committee. Natatakot ba kayo na nandun ako? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Matapos tila nakisawsaw sa usaping impeachment trial laban sa Vice President na si Sara Duterte Carpio, Senatorial-elect Rodante Marcoleta, tila binasag na ang katahimikan, di man pinangalanan, ngunit tatapwat tila nasampal ng katotohanan ang Senatorial-elect na si Senator Ping Lacson matapos itong tila makisawsaw tungkol sa usaping impeachment trial. Matapos makakuha ng botong 18 laban sa 5 ang Vice President na si Sara Duterte at sa huli ibinalik ng impeachment court ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos naglabas ng pahayag sa publiko ang senatorial-elect na si Ping Lacson at tila nakisawsaw sa usaping impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte na ayon pa sa kanya, and I quote, "The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment." Wala po ang salitang remand o return sa Constitution. Nakakabahala ang posibleng overreach sa interpretasyon sa Article 11 Section 3 ng Saligang Batas kung saan ibinalik ng Senado sa Kamara ng impeachment case versus VP Sara Duterte ayon kay Senator Ping Lacson. Unquote. At ang pahayag na ito ni Senatorial-elect Ping Lacson ay tila hindi naman pinalagpas ng Senatorial-elect na si Rodante Marcoleta. Di man pinangalanan, ngunit tila nasampal nito ng katotohanan at tila pinangaralan si Senator Ping Lacson. Narito at sabay-sabay nating panuuri ng full video. Kasi ang isa sa mainit ho na paksa na pinag-usapan ng matagal-tagal at hanggang ngayon kahit na tapos na halos ay hindi pa pala, ba't ko pala tinapos? Ay ito pong impeachment trial, Sen. Lalong-lalo na nang nag-utos. Wala pang trial di ba? Wala pa. Pero nag-convene na ho ang impeachment ano ba tawag dito? Impeachment court. Impeachment court Nag-convene na sila. Nag-convene At nagpadala na ng summon Suman, hindi pa. Pero summon, nagpadala na kay Vice President Inday Sara. Ang isang katanungan, at ito'y pinag-usapan ng talagang matindi, ay yung naging kautusan, Sen, at pinagbotohan ng Senado. Nag-away-away yata sila rin. Bago marating ang desisyong ito, ang daming dramang nangyari. Muntik pa may magbabag. Muntik pang magsutukan. Pero kalaunan pala Katapus-tapusan. pareho pala sila ng posisyon. Pala. Nung nagkabotohan, Magkakampi pala. parehas pala tayo ng iniisip. Bakit tayo magtatalo? Yun diba? na nga. Ito pong yung termino na remand, yung pagbabalik ng impeachment complaint sa House. Hindi, yung una kasing nakita, yung parang may nag-motion to dismiss. Yes po. Senador Bato po yun. Senador Bato, Yes. kinu-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating inamend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan, so ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan na lang remand. Oo. Opo. Tapos ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang gano'n, di ba? Pareho rin yun di ba? Parang sa legal term, parang talo sila doon Yung legal term daw po at anong remand, parang dismiss din daw po yun. At kung ano pa, yung parang yung punto ni Senador Coco Pimentel Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo maski ang Korte Suprema, nagre-remand Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni De Lima. dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeals atang nagsabi, Yes, ni-remand opo. uli. Opo. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Opo. Ngayon, may mga napansin yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isoli, ibalik. Opo. Sa Tagalog, ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag doon sa ating one-year bar rule. Yan. At pagkatapos, yung isa, ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Oo nga ho. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam niyo naman, hindi naman ako Katoliko dyan. Opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam ko, dahil true observation naman, pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan, Pag may piyesta sila, may misa.
pag merong binibinyagan o kumpil yata, merong misa, pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung, Yes kung po. ano ang ibig sabihin noon. Ano? Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-religion po nila yan. With all due respect, Opo, ginagalang natin yan. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa, nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala nila yung, Opo. may kopya sila ng impeachment complaint, Opo, folder ano yun. Talaga patong-patong dala-dala nilang ganon. Opo. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. ganun ba? Yung unang sa kasaysayan nun pala yun. Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oho. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay, na para minisahan. sa akin Oo. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ah. Ito lang, kaya ako ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangailangan ipagmisa yung impeachment complaint Oo. na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayoko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din eh. Opo. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Kaya naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makita ng corona. Oo. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na ano eh. Baka naman na binyagan o kaya Ayun nabuhay. na nga, ano ganun. nga yun, kaya kayong dalawang tinatanong ko Oo sapagkat nga, kayo, no? mas observant kayo sa akin eh. Oo. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Pero ang katanungan dito, Sen, ay yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari. At may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa sa batas, 'di ba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng ano, no? Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tukulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik kundi i-forward, 'di ba? Oo. I-hear, i-acquit o kaya ay Oo. patawan ng guilty. O kaya naman dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Aha. Hindi ang Hindi sila mismo. hindi ang prosecutor, yung judge, senator judges. Ay, hindi, mali naman yung pangangatwira na yun, Jen. Oo. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court eh. Opo. Sa makatwid, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Eh yun, yung House of Representative represented by the prosecutors, kayo yung Opo. kayo yung litigant. Opo. Ngayon, ang korte, sa regular na korte, regular, kung ano man ang sinabi sa'yo ng korte, sumunod ka. Utos ng korte. Hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. Kapag, ngayon halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo, at hindi ka sumunod, madidismisan ka. Di ba? Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng i-dismiss. Hindi. Ngayon kasi, merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa ano yun yung mga detalye. Opo. Ang korte, sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Aha. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff, Jen. Opo, So, oo. ang defendant Opo. si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to. So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo eh. Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merits, titingnan niya yung affirmative defenses. Nakita ng impeachment court. Teka muna. Parang may mali sa pangyayari kasi. Bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints Oo. ang ipinail sa House of Representatives December pa 2024. Yung una ipinail ng December 2. Yung isa sumunod December 4. At yung pangatlo December 19. Ngayon, ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate kagad ito? Okay. Meron kayong sariling proseso eh. Meron din kayong rules sa House of Representatives. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close of the third regular session. Doon kami nagtataka, sabi ng Senado eh. May 3 ng anong ginawa nyo doon sa 3? Kayo nga Na-pending ho yung 3, tsaka yung pang-4 lang. inupuan ninyo yung 3. Bakit? Ikakatwiran nila? Ba, hindi naman namin yan. Teka muna, anong ginawa nyo? Sapagkat kung isasalang-alang ninyo ang inyong rules, kapag binasa ninyo ang rules ninyo, Opo. ang nakalagay doon, kapag ka nagsumite
pag nag-file ng impeachment complaint, verified, yung isang partido, katungkulan ng Secretary General to immediately refer it to the Speaker's office. Merong word na immediate immediately. O, tanong na Senado ngayon, nasa impeachment court, bakit yung word na immediately hindi nyo ginamit? So, ba't hindi nyo ni-refer? Eh, O samantalang... sasabihin ng, sabi siguro, ano pakialam mo doon? Bakit? Hindi, teka muna. Oo. Kayo binayolate niyo yung rule nyo eh. Pagkatapos kayo pipilitin nyo kami forthwith. Pinagmamadali nyo kami, pero kayo hindi kayo Sa nagmadali. lalong madaling panahon daw po, forthwith eh. Di Kung ba? yung immediately, ano ibig sabihin? Hindi sa lalong, mas lalong madaling panahon. Pareho lang yun eh. Oo. Ano may katwira? Sabi niyo, nakalagay, the Secretary General shall immediately refer it to the office of the Speaker. Ngayon, tatlo dyan ang ipinail noong December. May panahon pa eh. Ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa ngayon, bakit ang Secretary General, despite the fact noong January 10, 2025, sinabi niya na i-repair niya na sa office of the Speaker, bakit hindi nangyari? Hindi pa rin na-repair. O bakit walang explanation? Bakit ngayon bigla ninyong naisip, nung pa naman dun sa closing hours na, patapos na Yung tayo. magsesesyon na, closing na ng session eh. Ilang oras na lang magko-close ang session, bakit dun yun? Kaya parang parang mayroong bad faith dito. Yun sa tingin ko, yun ang damdamin ng outgoing Senate. Kaya nga ang kanyang pahayag teka muna, ibalik niyo muna natin. Wala pa i-attest ninyo kung wala kayong paglabag sa 1-year ban rule. Kasi, alam mo dyan, nakalagay sa ating batas nga, isa lang na impeachment ang ipapile mo. Sa isang impeachable official, kada taon. 2024, tatlo. Hindi naman namin ginalaw, kaya klasipikado na wala pang naipile. Hindi, salita mo lang yan. Ang tanong namin, ba't hindi mo nga ginalaw? Kasi parang sinadya mo Nananadya ka Kaya ang tanong kasi doon, kailan ba talaga nagsisimula yung day one nung pagtanggap ng impeachment? Kasi andun ang pagtatalo eh. Kasi akala niya, di ba, nung palagay tinanggap mo na. Sasabihin niya, ang pagsisimula talaga, yung tinatawag na filing, ay kapag ni-repair mo na. sa Committee of Ang Justice. tanong ko sa iyo, ba't hindi mo ni-repair? Hinintay pa raw po nila, nilagong pa raw nila eh. Para i-consolidate daw po yung complaints eh. Immediately, ang sinasabi ko sa iyo, yung inupuan mo, doon lamang sa punto na sinasabi sa iyo ng rules, na immediately refer it to the office of the Speaker. Pati ba naman yun hindi ginawa ng Secretary General? Bakit? Okay. Kasi sabi nila, judicial notice na, hindi namin alam kung ano yung ginagawa nyo, sasabihin ng Senado. Hindi namin pwedeng ipakahulugan na alam namin lahat kung anong ginagawa nyo. Sa amin lang, parang may bad faith. Kasi alam namin na ang tuntunin nyo, kapag kami nag-file ng impeachment complaint, verified, walang gagawin, ministerial on the part of the Secretary General to immediately refer it to the office of the Speaker. Ang tanong, tatlo yun. Bakit isa man doon, wala kang ni-refer? At sa tatanong ngayon ang Senado, kaya nga, tingnan muna, kung kayo nga inupuan nyo, ngayon kami pagmamadaliin mo. Sa tatlo bang yun, may mga endorser din, Congressman? Kasi parang, Meron! Lahat pala, Kompleto yun, may verified. nag-endorse. Merong endorser, kaya hindi mo pwedeng sabihin, kasi po, wala pong nag-endorse, kaya hindi namin ni-repair. Yung isa po, hindi verified, kaya hindi po namin Yung isa po, walang kakwenta-kwenta talaga, kaya hindi namin ni-repair. There should be an adequate explanation kung bakit Section 3 yun ang aming rules. Alam mo yun To immediately refer. Bakit kayo nagmamadali, pinamamadali nyo kami, pero yung word na immediately sa inyo, nung tinanggap nila mula sa SecGen, hindi nyo pinansin. ganun pala. Parang yung word na immediately dinedman mo, pero kami pinagmamadali mo kami. Bakit? So makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasuli, teka muna, i-attest ninyo. Ibig sabihin, balikan ninyo yung pangyayari. Hindi ba? Paano po yun? Kasi sabi nila, hindi namin tatanggapin yung yung pagbabalik. Hindi nasa sa inyo yun. Huwag nyo tanggapin. Anong problema doon? Parang anong mangyari? Deadlock ba? Considered ba yun as a deadlock ang usapin? Kasi hindi gagalaw. Kaya deadlock, wala tayong magagawa. You have to obey. You have to obey. Kung ano pinagagawa sa'yo. Sabi, attest ninyo. Sabi nila, there is a presumption of regularity. Yung presumption na yun is disputable. Okay. Kasi presumption nga. Presumption na But it can be overcome by better argument. Halimbawa, yun bakit hindi mo ipaliwanag? Bakit yung unang tatlo na may taong... May pagkakataon pa, mahaba panahon. Mahaba pa December, lalo na yung December 2. Magkasunod December 4. So, isa man doon dapat ni-repair mo na Iniiwasan nyo ba na ma-repair sa Justice Committee sapagkat doon pagtatalunan yung merito kung talagang may substance? Ayaw ba ninyo? Pagtatalunan ng mga miyembro Ayaw ng ba Justice ninyo Committee kasi nung panahon na yon, nung December na yon, member pa ba ako ng Justice Committee o wala na ako?
Member pa. Member pa kayo, Member opo. pa. Oo, wag na natin ka nandiyan si Marcoleta. Vice chair ako dun eh. Vice chair kayo ng Hindi mo Justice Committee. natatakot ba kayo na nandun ako? Hindi ko naman sinasabing yun ang dahilan din. Oo. Sinasabi ko na lang ngayon. Oho. Ano ang ginamit nila? Hindi Justice Committee. Gumamit sila ng ibang paraan. Gumamit sila ng Committee on Good Government. Yes, opo. Yung Ang committee ni good Chua. government din, yung sinasabi ko sa iyo, is in aid of legislation. Pero yung kanilang nakanap kuno na ebidensya, ginamit nila sa impeachment. Yes. Baliktad eh. Oho. Yung impeachment, Justice Committee, hindi good government. Tingnan mo, Opo. gumamit sila ng ibang kaparaanan para maiwasan ng... Nung napunta na sa good government, wala na ako eh, tinanggal nga ako eh. Opo, tinanggal Napansin din nyo kayo. ba? Oho. Kahit na nung nasa good government, vice chair din ako dun eh. Oo nga Ngayon, pala. tatanggalin mo si Marcoleta dyan para lang makasiguro sila. Ngayon, mapapansin na ninyo ang koneksyon. Kayong pala. Hindi nila ni-repair kagad, vice chair kasi ako ng justice. Oo. Nung gamitin nila yung isang committee, vice chair ako doon, tinanggal nila Tinanggal ako. na kayo. Ngayon, hindi ko sinasabing yun ang totoo, pero masyado namang kaduda-duda. Oo nga. Parang it's too good to be true. Kaya lang, ba't ganun ang nangyari? Hindi pa ba sapat, Sen, na kasi bago sila mag-adjourn ay may House Bill resolution na din na inilabas na sinasabi doon na ang impeachment complaint ay walang nilalabag na anumang provision ng saligang batas. Hindi pa pwede magamit yon para ito na yung certification na hinihingi ng Senado? Na ano? May House Bill Oo. na, resolution pala, hindi House Bill. May House resolution Na ipinasa ng plenaryo. at sinecertify nila na walang nilalabag yung impeachment complaint na pinail nila sa Senado. Diba naman yan, sinabi, attest ninyo na wala, na hindi nyo nilabag yung one-year bar rule. Yun ang sinasabi niya eh. Hindi magagamit yung resolution na yun. Hindi yung kinakailangan i-attest ninyo talaga. At pagkatapos hindi lang doon naman hindi lang naman doon napupunta doon eh. Ang pinag-uusapan, bakit sa dami-dami ng panahon, bakit yung February 5 na ilang oras na lang magsasara na ang tindahan? Oho. Gustong-gusto mo palang bumili ng ano. Gusto mo bilang kopya pala eh. Oh. Gustong-gusto mo ng hopya. Alam mo naman na isasara ko na yung kortina ko. Doon ka pa umano. Oho. Nako. Ngayon, malinaw na, tingnan mo, parang ang daming bad faith dito eh. Ang House of Representatives, kasali siya doon sa preparation and adoption ng concurrent resolution ng legislative calendar. Opo. Alam nila kung ano yung mga urgent measures na dapat pagtalunan. Hindi sila makakawala sa responsibilidad na alam nila kung ano yung gawain ng kahuli-huli ang Kongreso. Ito yung third regular session. Oho. Bakit pa doon sa... Yung araw na yun, magre-recess na eh. Oh, O pagkatapos doon mo gagamitin yung fourth week. Meron kang gustong mangyari eh. Meron kang gustong sabihin na parang itatawid mo eh. Hindi ganoon eh. Kaya nga yung pangalawang consideration nung pagsusoli, sabi ng impeachment court, to adopt a resolution Opo. na papayagin ninyo yung 20th Congress Nas kayo ang ano. na kinukumpirma niyo yung kagustuhan niyo na itawid ito. I-carry over ng 20 Sabi nila, Congress. paano namin magagawa? Hindi pa existido. Yun na nga eh. Yan lang is already a tacit admission na meron talagang may katapusan talaga eh. Yun ang ipinunto ni Senador Francis Tolentino nung bumoto siya, pinaliwanag niya na itong ating pagboto na nanalo nga yung 18, hindi niya natin masasabi na yung carry over sa 20 Congress, hindi tatanggapin ng 20 Congress. Ito pinag-uusapan natin ngayon sa 19 Congress. Merong bad faith talaga. Tingnan mo pansinin ninyo, February 5, Opo. magko-close na. Kasarado. Okay. Paano ngayon matitake up yung sinabit mong complaint sa Secretary ng Senate? Kasi recess na eh. Opo. Adjourn na eh. Para lamang matake up yun. Kasi nung isubmit mo yun, that is only an administrative. Ang tingin ng Senado, it was a mere administrative matter. Ayun. Parang one of the communication o kaya bill na itinransmit ng House of Representatives. Parang transmittal eh. All of these are administrative in character. Magkakaroon lang ng officiality lahat ito pag ito kinonsider at na-recognize ng plenary. Paano magkaka-plenary? Na nga, recess na. Adjourn na. Only the President can Pwede tumawag ng special session. call for a special session. Yes, oho. Kapag ka tumawag ng special session, kaya lang tayong magkukunbin uli. O kaya, Senate will resort to Section 42 of its own rules. Oho.
Pero yung distinguido ang mga grounds kung na pwede kang mag-reconvene kahit na hindi tumawag ang president. Pero ano yun, is very strict yun. Unang-una, talaga nakalagay, there is an urgent matter na pinagtalunan talaga. Ayun pala yun. Merong resolution na merong urgent matter. Pangalawa, kung papalitan ng vice president. O kaya pangatlo, kung papalitan, yung presidente can no longer discharge the functions of his office, kailangan mag-convene ang Senado. Yun pala So yun. very exacting yung requirement kung paano magre-reconvene ang Senate. Pero dito, wala yung senaryong alinman dito sa sinasabi ko ang nangyari. Kaya paano ngayon tatago sa plenary? Kaya nga, ang sabi ng Senate, napapansin ko, hindi ako kasali doon, pero nahihinuha ko, merong bad faith talaga sa party ninyo. Una, hindi kayo gumalaw. Despite the fact na sinasabing immediately refer to the office of the Speaker, okay, you wasted your time. Di ba? Yun pala yun, You wasted your sweet time. Pangalawa, inano mo sa pipe, magsasara na yung kurtina ng tindahan. So ano bang gusto nyo sabihin? Talagang may timing talaga, no? So Yung ang mga punto na yun. mangyayari, inaano nyo talaga, pinipilit nyo ipakita sa amin, kami ang dapat magmadali, kami magsasuffer ng consequence, at pagkatapos gusto nyo itawid sa kabila. Hindi po pwedeng mangyari yun. Parang ang dating, lagi nilang sinisisi kasi ang Senado hindi umaakto sa kagustuhan namin eh. Parang ganun po nangyayari. Kung hindi nyo aaktuhan ngayon yan, checkin nyo na lamang sa amin, yung 20th Congress, dapat saluhin nila yan. At siguro, ito parang rin, ganun ang nangyayari. ito rin ang dahilan kaya ipinail ng huling-huli na rin itong 200 legislated para ipakita na sa tao, hindi kami talaga ang may problema. Kundi ang Senado. Hindi ba pareho nga lang yung nangyari? Ito naman, ang Senado pala, naghihintay na pala yung version niya, last year pa. Ngayon lang nila naman ipinasa. Di ngayon parang, ganun din. Ganun pa rin. Masisisi na naman. So lahat ng consequence, ang Senado ang magsasuffer. Sinasabi ko public, kanina, gusto niya, February 5, sarado na kami, wala namang enabling resolution para mag-reconvene. Isipin mo, lahat ng ito will be open to constitutional challenge kapag ginawa ng Senado yun. Walang enabling resolution, magkukonvene ka without even the President calling for a special session. Yun pala ang repercussion. Kasi nga, iniisip nilang, ipinipilit nila, itatawid. Aba, ibang usap. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Bayan ko, Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani.
mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.